bibili kami ngayon ng Mozambique guys or oranges. Akelan nun siya, baso siya? Baso, patli chal wale liye. Apela? 350. 350. So, ayan, meron silang iba't ibang mga tinitindang fruits dito. So, bumaba na si Doc Milan para bumili ng prutas, para gumawa kami ng orange juice. Meron silang apple, meron silang atis, may mga guava. Kailan siya? How much for that one? 9 kilo. 9.7 kilos. 9.7 kilo guys for 350 rupees o nasa mga 200 peso. This one is 200. 200 rupees. 200 rupees so 130 peso. 130 peso for this full pack. Wow na eh. Ayaw wala daw discount guys. Fixed daw. This is 9.7 kilos. Mga nasa 200. Good one. The good ones. Kano laylay, Sek? Bagri na, Jai. Na, bagri. So, hindi naman daw masasira, guys. Season chetle, bawsas to siya. So, nakaano kasi, guys, season siya. So, yung sa apple, 60 kilo. 60 yung kilo. Ito, hindi na maganda to, oh. Aga ka! Arkuhe! Sasta! Kailan no eh? 60 rupiah kilo. 60 rupiah kilo. 60 rupees per kilo. Milan, this one is for juice, right? For making juice. That one is for eating breakfast. Juice wali hai, chilke khane wali hai. This is for juice, making juice guys. Guys, kung napapansin nyo, nandito kami ngayon sa Barodra and pupuntahan namin si Jano kasi magpa-file na yata kami ng visa niya. So, ayusin natin yung mga documents niya and titignan natin kung ano pa yung mga kakailanganin. And meet natin yung agent para tanungin kung wala na ba magiging problema para makapag-file na. And nakapagbayad na rin kasi tayo ng placement fee. So, okay na lahat. Nakompleto na yung mga documents na pinapakompleto nila sa amin. So, ikikitain na lang natin siya and i-make sure na wala na magiging aberya. So, nag-stop muna kami dito para bumili ng mga oranges. Patawa. So, mahirap to guys. Mahirap balatan. Bausas to keway. Instead of Philippines guys. Magkano yung ang presyuhan ng orange sa Pinas guys? So, mahirap balatan to kaya ginagamitan nila ng ano. Lao mo na chakri do. Matamis nga. Masarap to for juice. Ang binibenta dito ang guava, atis. Ahong chebay. Singgora. Singgora. Okay, barabar. Nandito, meron sila mga paputok-putok. Ayan. Dahil umpisa na ng Diwali. So, nagtitinda na rin sila ng mga paputok dito. And meron din sila ditong mga ano, tarbuch. Watermelon. So, iba-iba yung mga pinagtitinda nila. So, dito sa side na to, marami nagtitinda ng mga prutas. So, ayan. So, ayan guys, nakabili na kami. Yung tig 200 rupees yung binili namin kasi napakadaming laman and masarap naman siya and times 2 ng presyo. So doon na lang kami sa 200 rupees and okay lang din naman yung lasa, masarap din and very sweet. So ayan, ang daming nagtitinda dito guys, may mga gulay-gulay, prutas-prutas and usually nagsa-stop over yung mga tao dito para mamili. So ngayon guys, nagbabiyahe na nga kami para i-meet si Jano. Pero nung tinawagan namin siya, nasa school pa daw siya. So naglibot-libot muna kami ni Milan dito para nga tumingin ng iba't ibang mga kakailanganin pa sa bahay. Meron nga din kaming mga minute na iba't ibang mga tao guys. Pero hindi na nga ako nakapag-video. Actually, walang masyadong ganap sa pagpunta namin dito sa Barodra. So minute nga lang namin yung agent. And meron pa palang isang document na kailangan kuhanin. And mali daw yung police clearance na nakuha namin. So nag-set up na nga kami ng date para nga kuhanin yun. And dito nga, meron ako nakitang napaka-interesting na bagay. Who watch wano kaka? Makai no chef do. Kailan no che? 60 rupiah kilo.
Kohobo mas siya. So, ayan guys, nagtitinda si Uncle dito. Tapos merong baka. Keuche, beta? Abuche? Churmamra. Ah? Moa. So, dito sa India, guys, makakakita ka talaga ng mga ganitong unique na bagay. So, si kuya dito, ginagamit niya yung alaga niyang baka sa pagtitinda nitong mga chevdo. Pagkatapos, kasama niya nga yung anak niya sa pagtitinda, tinuturuan na nga sa batang edad pa lamang. Everyone, so napakalamig na dito sa India and hindi na nga ako nakapag-vlog kahapon pagkatapos nga namin na sunduin si Janu. So, natapos nga namin yung trabaho namin kahapon, guys. And nakauwi na kami ng mga bandang alas 8 ng gabi. And dahil alas 8 na kami nakauwi, kumain lang nga kami ng dinner and nag-take out ng Tarkaki Tree doon sa isang restaurant dito. So ngayon, kasama natin si Jano dito sa bahay and magsistay siya dito for some time. Siguro mga 3 days, tapos babalik ulit kami ng Warodra kasi meron kaming ganap doon, meron kaming kailangang tapusin and meron kaming documents na kailangan kuhanin pa. So dahil malapit na rin yung Diwali, so pinilit namin nga siyang pumunta dito sa bahay and pinag-absent namin siya kahapon. So ayan, magsistay siya dito sa bahay and pupunta siya dun sa mother-in-law niya. So hindi ko alam kung magsistay siya doon ng ilang araw kasi kailangan niya rin puntahan yung mga bagong pamilya niya, 'di ba? Pero dahil wala nga si Het Kumar doon, so dito muna siya sa bahay namin magse-stay. Basta tatalakayin natin yan sa susunod na mga araw. Pero ngayon, maglilinis muna tayo ng bahay. Tutulungan natin si Sonal Masi sa paglilinis. And balitaan ko kayo. Naglilinis na si Sonal Masi. Sonal Masi. So ayan, meron na kaming mga nililinis na mga gamit-gamit. So, nalinis ko na rin yung banyo. So, ngayon mag-aayos na ako ng mga magpupunas na ako ng mga stante and yung mga glass doon sa loob. Kahapon nga guys, meron tayong nabiling orange gaya nga ng winlog ko. So, ito yung napili natin. Bumili tayo ng 10 kilo and nagkakahalaga siya ng 200 rupees o nasa mga 135 pesos sa atin. So, nakapanahon kasi yung mga oranges. So, bagsakan talaga yung presyuhan nila guys and bulto-bulto. So ngayon, punta tayo dito sa likod kasi gagawa tayo ng orange juice. So naka-ready na yung lalagyanan natin. Namin guys, meron talaga kaming special na pang-alis ng pulp. So ayan, dito siya igaganon. Mommy, good morning. Good morning. So karo chapra. Mosam binoros karuk tamay haru. So ayan guys, ang gagawin natin ngayon is mag-aalis na tayo nitong mga Mozambique. So ang tawag nila dito, Mozambique why mommy? Tarin jam haru. So ang tawag nila dito is Mozambique guys. So ganyan yung itsura. And meron silang apra Mozambique beuche hene mommy. Apela easy, kapanua, jada. So itong version na to guys, hindi mo siya ang tawag doon, hindi mo siya mababalat. Pise. Hindi mo siya mababalat ng kamay lang. So, kailangan mo talagang gumamit nito. Juice mate, check. Hawa na mate. So, this is for juice. Yung sa, separate yung kinakain and pinipil. So, ito yung binili natin specifically for making juice. At last, stay eh. Panatay na dyan Kay tran pise. Both of you. 2 milan na dyan. Okay. So, itong kadami ng okay na siya for 3 people. So, ang gagawin niyan is iaalisin na yung pulp. So, ayan, hahatiin muna natin sa gitna. And then, aalisin natin yung pulp maya-maya. Ang dami. Kailangan siya, mami. Ek, be, Tranchar, Rancho, Sabat, Nogda, Tadyar, Batir, Chawud, Panda, Sol. 17. So, 17 pieces. Siya. Hindi daw maganda yung pagkakabili namin, sabi ni mami. Okay, why mami? Hooky? Lehu. Chano hukay dito. Vasi. Vasi. So, hindi daw maganda. 8 pulp ni Kretle? 8 juice ni Kretle? Okay. Hindi daw maganda yung pagkakabili namin ni Milan kasi wala daw magbibigay na napakaraming juice to. Pero meron kasi kami nakitang tig 350. Pero hindi namin binili yun ni Milan kasi feeling namin, same lang. So, ito na lang 200 rupees yung binili namin.
So, tignan natin kung ilang juice yung, gaano kadaming juice yung makukuha natin dito sa 17 pieces na to. So, kailangan mo lang siyang ikot-ikutin na ganyan. Kung regular kayo nanonood sa mga videos namin, so, siguro alam nyo na palagi kaming gumagawa ng orange juice. Mami, akon ba orange juice? Ito na Na, Milan kay Jano. Wadar. Wada Jano. Jano. So, mas gusto ni Jano umiinom ng ganito. Pero dahil nga may sakit si Doc Milan, papainumin natin siya. So, after mo nga maalis, guys, ganyan yung magiging itsura. Lahat ng mga pulp. Ew. Milan uchuti Yan, guys. Kuha tayong isa. Papaturo tayo kay Mami. Tignan natin kung kaya natin. Niche ni Grepal. रसो नीचे जाए Barabar siya, Mami. Average eh. आवड़ी गई मरकाड़ो नहीं पड़े So, ayan guys, ajubagi. Okay. So, kailangan nating matutunan yung mga bagay-bagay para makatulong tayo kay Mami. Hindi siya yung palaging gumagawa. So, turuan natin yung mga sarili natin. Jua, boss? Thank you na. Average, yawe siya. Nahilong, may karte. So, ito yung nakuha natin guys dito sa juice. So, ayan. Lalagay na natin dito para mainom na ni Doc Milan. At labadani krek halip. Jua, hindi yung natin, na finish natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5 and a half. 6, actually, it's 6. Jano, over here. My hard work for 30 minutes is just finished in 10 seconds. Kaya boleh video. You look very dark from this angle. Guys, dumating na yung parcel ko. So, dahil si Yaro na ngayon, or tinatawag nilang winter, so nag-order ako nitong mga body lotion para hindi masyadong maging dry yung skin natin. So, paubos na kasi yung natin guys, yung body lotion natin. So, nag-order ako ng dalawa. So, ito yung mga favorite scent ko. Ayan, Winter Candy Apple at saka itong very favorite ko na Japanese Cherry Blossom. And nag-order din ako ng body spray. Ayan. Sweet pea. Siyempre para dalagang-dalaga tayo. Ganun. Dalagang-dalaga yung amoy natin. So, in-order ko to and dumating nga sila ngayon. So, inopen ko yung parcel and all. So, ilalagay na natin dito. Pero ubusin muna natin yung stock natin ng body lotion. And kapag naubos na yon, start na nating gamitin tong mga to. So, kung gusto nyong bumili ng ganito guys, mare-recommend ko tong Japanese Cherry Blossom. Sobrang sarap ng amoy niya and sobrang mabango. Patulong daw ba yung bagsak mo kapag nakapangasawa ka ng Indiano pagkatapos binahay ka dito sa India? So, sa video na to sasagutin natin yan. So, nakakalungkot guys dahil hanggang ngayon marami pa rin talaga akong nababasa na mga comments, especially kapag mga Filipino-Indian couples. Sobrang nakakadismaya na kapag nakapangasawa ka ng Indiano, ang tingin sa'yo is gagawin kang katulong ng magiging pamilya ng asawa mo. So, hindi lang ako yung nakaka-experience nito. Actually, marami kami mga Filipino-Indian couples na nakaka-experience ng ganito. Nasasaktan kami kasi parang ang baba talaga ng tingin pag nakapangasawa kami ng Indiano, ganon. Kapag nakapangasawa ng ibang lahi, wow, ganyan, donya ka na, ganyan. Pero kapag nakapangasawa ng Indiano, ay, gagawin kang katulong dyan. So, sa video na to, sasagutin natin lahat yan. And gusto kong i-explain ng maayos sa inyo. Actually, meron na akong ginawang maliit na video kaninang umaga, pero gusto kong i-explain ng maayos. So, para sa mga nanonood sa amin sa araw-araw na vlogs namin for the past 2 years, siguro alam nyo na nakatira ako dito sa bahay ng mother-in-law and father-in-law ko. Kasama ko yung asawa ko and yung sister-in-law ko na si Janu, which is kasal na ngayon. So, aalis na niyan siya dito sa bahay ng paunti-unti. Pupunta na nga siya dun sa biyanan niya. So, talakayin natin yung issue na gagawin ka daw katulong kapag Indiano yung napangasawa mo. So, marami talaga yung nakakaalam na
kapag Indian yun ang pangasawa guys, titira ka talaga malamang sa malamang doon sa bahay ng mga binan mo. Kasi meron kasi silang tradisyon dito and kultura na yung lalaki nga yung mag-aalaga. So, dahil lalaki yung mag-aalaga, isasama niya yung asawa niya. So, nandun na tayo na sa magkasama kayo ng biyanan mo sa isang bahay. Obviously, magkasama kayo ng biyanan mo sa isang bahay. So, magtutulungan kayo sa mga gawaing bahay. Kung nakaseparate na bahay ka, syempre maglilinis ka ng bahay mo, di ba? Ganun din, dahil magkasama kayo ng mother-in-law mo and kasama niya yung buong pamilya niya, like yung asawa niya, which is si father-in-law, so gagawa din siya ng gawaing bahay. So pagtutulungan namin lahat ng mga gawaing bahay dito, kagaya na lamang ng pagluluto ng pagkain and paglilinis ng bahay tuwing merong mga certain occasions. So hindi siya parang pangangatulong guys, hindi ka gagawing katulong or utos-utusan. So, pakikisama po yon sa mga nadatnan mo sa bahay since bago ka lang, nakikisama ka sa isang bahay. So, tandaan mo, nauna sila. So, para sa akin lang to ha, hindi ko alam kung meron ako ma-offend. Nauna sila dun sa bahay and sila yung nakisama sa mga kalololohan ni Milan, which is yung mga mother-in-law and father-in-law nila. So, si mother-in-law, nakisama din siya sa mother and father-in-law niya. So, ganun din yung ginagawa ko. Nakikisama din ako. And kung napapansin nyo na inuutos-utusan ako ni mother-in-law, hindi po. Actually, yung trabaho namin dito is divided and actually magaan lang dahil nga meron kaming mga kasambahay dito. Pero yung regular na pumupunta sa bahay namin is si Sonal Masi. Dahil nga nandito si Sonal Masi, so medyo napapadali yung trabaho namin kasi hindi na nga kami naghuhugas ng plato tuwing gabi or umaga. Tapos hindi na rin kami naglalampaso ay nagwawalis. Tapos kapag meron kaming mga outside clothes na gustong ipalaban ng kamay, so siya yung nag-aasikaso. So para sa akin guys, napakadali lang talaga ng trabaho ko dito sa India. Actually, mas marami pa yata akong ginagawa sa Pilipinas kaysa sa ginagawa ko dito sa India. Kaya medyo nag-gain din ako ng weight kasi napakadali lang talaga ng buhay ko dito. Hindi ko lang alam sa ibang mga tao guys or sa ibang mga Pilipina na nakapangasawa ng mga Indiano kung ano ba yung sitwasyon nila. Pero yung sinasabi ko po sa inyo is yung sitwasyon ko dito. Siguro merong mga tao na hindi gusto yung nakikisama sa mga biyanan. Or siguro, meron namang tao na okay lang makisama. So, iba-iba po kasi tayo. So, para sa akin, okay naman ako na nakaseparate. And okay din naman ako na nakikisama. And ito lang yung gusto kong ipabaon sa inyo, guys. Kapag minahal nyo yung mga binan nyo, gaya ng pagmamahal nyo sa asawa nyo, wala kayong masyado magiging problema mag-asawa. And mas mamahalin ka pa ng asawa mo guys kapag pinakita mo na nire-respeto mo yung mga magulang niya, minamahal mo yung mga magulang niya, and pinagsisilbihan mo ng kusa yung mga magulang niya kahit hindi nila sabihin sa inyo. So ayun, kung meron kayong mga questions na gusto kong sagutin, gusto nyong sagutin ko, comment nyo sa baba para matalakay natin yan and para magkaroon ng guide yung mga merong mga boyfriend na Indiano or meron talagang balak na makisama sa mga Indiano. So, ayun.